Welcome to Tito Trip. First time kong sumali sa Joiners. Stay tuned hanggang dulo para malaman kung magkano ang nagastos namin dito. Alauna ng madaling araw ang call time sa Centris sa QC. Bandang 12:30 dumating yung van. More or less 4 hours ang biyahe papuntang Dingalan, Aurora. Dumating kami sa Dingalan around 5:30 AM. Nag-breakfast kami sa isang resort. After breakfast, diretso na sa Dingalan Feeder Port. So we're here at the feeder port, sasakay daw ng bangka for island hopping. So yan, hintay namin yung kanilang orientation kung gagawin. So ito yung White Beach, kaya lang isa siyang malaking kaso ng expectation versus reality kasi hindi siya white, grayish siya. Sabi ng mga tour guide, dahil daw yung probinsya is madalas tamaan ng bagyo, yung dati nilang White Beach na haluan na ng iba't ibang kulay ng sand. Tapos ayun, ngayon nga, maambon pa, medyo bad trip, kanina okay na yung panahon, pagdating namin dito umuulan. Sa malayo, hindi namin nakikita kung ano meron kasi hazy siya eh, mga cloudy pa. Tapos kanina malakas yung hampas ng alon sa bangka. Sana maya-maya umaraw na. Sasalita ako sa bangka kanina, hindi ko na alam kung naririnig mo ako. Yan, so dahil dyan, ulitin ko yung stay ko. Yan, dito raw tayo mag-stay. Tapos mamaya mag-trekking. Tapos may lighthouse sa taas, nakita ko kanina. Trekking/hiking ang unang activity. Dahil umuulan, maputik at madulas ang trail. Malambot din yung lupa. Masukal at matrek yung dinadaanan. Mahirap maglakad, kaya buti na lang may mga tali na pwedeng kapitan. Halos kalahating oras ng nakakahingal na lakaran at akyatan. Pero worth it naman ang view sa taas. After more or less 20 minutes of trekking, narating din namin yung Toktok. So yung tinatawag nila na Batanes of the East. Yan, nasa Toktok siya ng isang malaking cliff, tapos overlooking yung dagat. Ayan. Hindi ko na alam kung laging ganito. Pero cloudy nga siya, hazy kasi nga yung panahon is hindi nakikisama, yung maganda. Hindi ko alam kung ano itsura niya pagka sunny day, pero maganda itsura dito. It's calming, it's refreshing, nakaka-relax. Yung kanina lang, mahirap talaga yung sa trail. May mga part na hindi na ako nakapag-record, hindi na nakapag-video kasi matarik, masukal, tsaka treacherous yung daan. I need both hands para maglakad. Hindi mo alam kung anong wildlife yung may encounter mo. So ayun, imaginein mo na lang yung hirap ng mga cameraman nila, Cara David nila, Jay Taruk. Tapos umakit sila ng bundok, gano'ng kahirap. Ito, hindi ko alam kung gano'ng kataas yung elevation niya, pero ang taas. Tapos mamaya daw pupuntahan namin yung lighthouse, hindi ko na alam kung papayag pa yung mga kasama namin na pumunta doon. Pagkatapos mag-picture-picture, naglakad kami ng another 15 minutes papunta sa lighthouse na nasa kabilang banda ng isla. Mabato, mas masikip at pabulusok ang daan. Kung nakakahingal ang pag-akyat, mas madulas naman ang pababa. Yan, so sa likod ko is yung lighthouse. Around 10 to 15 minutes na lakad mula dun sa pinanggalingan namin. Hindi ako masyado nakapag-video kasi mas mahirap yung daan, mas madulas. Kasi ang mangyayari, parang bababa kayo ng konti, tapos lilihis kayo ng daan papunta dito. Sobrang dulas niya. Mas madali yung sa stamina part, pero yung slippery, yung slope niya, ang hirap na dulas ako, muntik akong pumlakda, tinanaka tayo. Yan, so yung lighthouse, ito yan, hindi na siya pinapaakitan kasi nga, sabi ni Kuya, sira na daw yung solar panels, tapos may mga nahuhulog na debris, so hindi na siya safe. So dito na tayo sa baba. So habang nandito kami, umaraw na, yung tinang gumaganda yung panahon, sana tuloy-tuloy na hanggang mamayang pag-uwi kasi mas hassle umuwi mamaya kung umuulan. Saka unti-unti natutuyo yung daan, so nababawasan yung putik. Yan, so putik-putik na yung mga paa namin. Yan, pati damit. Kawawa naman yung maglalaba. Yan, ganyan. Puro putik. Hindi mo iwasan, mapuputikan ka talaga. So ito yung daan namin mamaya pababa. Sabi ni Kuya tour guide, nakakatakot daw dyan kasi may mga cobra, ewan ko kung totoo. Yan, sana wala. Sana kung meron man, hindi namin ma-encounter. Tapos, sabi dati daw may mga baboy ramo. Nakakatakot kung merong baboy ramo. Kasi isa yun sa mga pinaka-aggressive, tsaka pinaka-enduring, pinaka-malakas na hayop talaga na wildlife. Sana wala. Yun yung korte guys, oh. Ganda, di ba? What does it remind you of?
More or less 2 hours ng hike. Makabalik na kami sa Dalampasigan. Challenging, pero masaya. May abs na ata ako ulit. Susunod na gagawin is island hopping. Pero depende yan sa magiging lagay ng panahon. Kasi nga, kung malakas yung hampas ng alon tsaka yung hangin, weekend. So sana makisama. Kanina sa taas, umaraw na. Ngayon mukhang kumulimlim na naman. Pagbaba namin, umaambon pa nga. According to Kuyang tour guide, wala pa raw kaming bangka para sa island hopping. Nagkaroon kasi ng emergency at kailangan dalhin pabalik ng mainland ang isa naming kasama. Kaya nag-lunch muna kami. Boodle fight na umaapaw sa seafood. After lunch, may 1 oras pa kami naghintay para sa bangka. So island hopping na kami. Nakasuot kami ng life vest kasi Monday daw kapag mag-island hopping or nakasakay sa bangka, kailangan nakasuot ng vest. Bato at malakas ang hampas ng alon. Pero mukhang malalim pa siya eh. So medyo hesitant tayo na pumarun pa. Kahit marunong tayo lumangoy. Also, nalubat yung SJ cam, hindi ko ata napatay kanina. So, sad. No underwater shots today. At dahil nga walang SJ cam dahil low bat, wala akong underwater shot. Pero kahit meron, feeling ko hindi ko siya magagamit kasi malakas ang alon sobra. Parang kinokontra kanya pag lumalangoy ka. Ang hirap mag-paddle and all. Naubos yung stamina ko guys. Mabato at saka malalim eh. Kasi nga yun, maalon din. Lakas ang alon. Tapos nasugatan ako. Hindi ko alam kung paano. Feeling ko sa bato. Bumalik na kami sa mainland para pumunta naman sa Tanawan Falls. Sumakay kami ng tricycle na akala mo ride sa Star City. 10 minutes kaming nagbiyahe sa matarik at mabatong bundok na hindi pwedeng daanan ng 4 wheels. Okay, so after sa saltwater, dito naman kami sa Tanawan Falls. Mahirap siyang puntahan, tricycle lang yung nakakaabot. Tapos pag pupunta raw dito, kailangan may life vest or pag maliligo ka, kailangan naka-life vest. Kasi siguro, hindi mo alam, baka biglang lumalim yung tubig or anything. Tapos pwede raw mag-cliff dive. Ang issue ko lang dito, ang lamig. Kasi I cannot. Parang galing sa ref yung tubig. Parang pag tapak mong ganun, giginong talagang aabot hanggang bumbunan yung lamig. Cliff diving sa napakalamig na tubig ang popular attraction dito sa Tanawan Falls. At dahil minsan lang ako dito, hindi ko to palalampasin. After sa Tanawan Falls, nagbanlaw lang kami saglit at bumiyahe na papunta sa pasalubong shop. So ngayon, i-breakdown natin ang total na nagastos. 1,499 pesos para sa joiner's fee, 120 pesos para sa breakfast, 20 pesos sa soft drink sa island, 40 pesos per head sa tricycle papuntang Tanawan Falls, 30 pesos per head para sa life vest sa falls, 40 pesos per head sa tricycle pabalik galing sa Tanawan Falls, 20 pesos per head para sa banlaw, 35 pesos sa sabon at shampoo, for a total of 1,804 pesos. Hindi ko na sinama sa computation yung tips at cost ng pasalubong. Pwede na! Kaya kung gusto mong gumala pero tight ang budget, try mo ang joiners.